Tayo na sama-sama para mag-worship, bigay natin ang parangal para sa ating Panginoon na buhay. So, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pagsubok at may iba't ibang pamamaraan sa pagharap ng mga pagsubok. Maaring pamilya natin, maaring mga amo natin, maraming mga maaaring trabaho natin. Nandyan yung mga nakikita natin na pagsubok. Nakikita natin lahat yan sa pagdaan ng araw, nandyan yung mga pagsubok sa atin. Ang pag-uugali at ang paraan natin dito ay nakasalalay ang ating buhay at kinabukasan. Yung pag-uugali natin. Nakikita ba natin yung pag-uugali natin? Kung tayo ay nasa Panginoon, na-change natin yung mga pag-uugali natin. Nababago yung mga pag-uugali natin na gusto nating baguhin. Hindi natin ito-tolerate yung mga pag-uugali natin na hindi maganda, kundi nandyan ang Panginoon na nagbibigay ng kalakasan natin para malampasan natin ang mga bagay na hindi karapat-dapat. So, alamin natin na may mga taong napagtagumpayan ang mga pagsubok dahil sa mga positibong pag-uugali at tamang paraan. So, kung nasa Panginoon tayo, kagaya ng pag-abroad, nandito tayo sa abroad, malayo sa pamilya, hinahanap pa rin natin ang paglilingkod sa Diyos. Malayo man tayo sa ating mga pamilya, nandyan ang Panginoon na kasama-kasama natin araw-araw. Hindi tayo pinapabayaan, hindi tayo iniiwan. So, may 5 bagay tayong pag-uusapan sa ating topic. Ang 5 pinaka-importanting gawin sa panahon ng pagsubok. Basahin natin sa ating Bible sa 1 Samuel 17:40. May mga Bible ba tayo mga kapatid? Mas maganda na basahin natin para alam natin na ito ay galing sa Biblia. Then he took his staff in his hand, chose 5 smooth stones from the stream, put them in the pouch of his shepherd's bag, and with his sling in his hand approached the Philistine. So ito yung word ng Panginoon sa atin. Na pinili ni David yung 5 makikinis na bato. Galing sa sapa ito. Nilagay sa kanyang supot at pamamastol na bag at lumakad upang harapin si Goliath. Sa buhay ni David, isa siyang nagpapastor. Isa siyang shepherd. So, yung si Haring Saul ay siya ang hari during their time. So, pagka nakikita mo pa lang si Goliath, ay takot ka na. Takot ka na yung pangalan pa lang na Goliath ay takot na tayo. Pero si David, maliit siya pero hindi siya natakot. Dahil alam niya na nasa kanyang puso ang ating Panginoon. Amen. So, ang ating first stone, huwag tayong matakot.
Makikita natin yan sa verse 11 sa ating text. Samuel 17 verse 11. On hearing the Philistines' word, Saul and all the Israelites were dismayed and terrified. The fear they felt is not just an ordinary fear, but it is a great fear. So, takot na takot na. Parang ayaw mo nang harapin, kung nandyan pa lang sa labas, ayaw mo nang pupuntahan dahil alam mo na napakalaki siya. Ganon din ang ating buhay, mga kapatid. So sa verse 24, sabi niya, when the Israelites saw the man Goliath, they all ran from him in great fear. So takot na takot sila sa pagkarinig pa lang nila sa kay Goliath. Ang fear in our hearts is from the enemy. Amen. Yung fear na nararamdaman natin. Kaya kanina, ramdam ko yung pero Lord, you are with me. Tanggalin mo, Lord, yung fear sa aking puso dahil gagamitin mo ako, Lord, ikaw, Lord, ang magsasalita. Amen. So, I'm here, mga kapatid, na linalabanan talaga yung mga fear sa ating puso. So, 2 Timothy 1:7, sabi niya, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan, kundi espiritu ng kapangyarihan. So yung ibinigay sa atin ni Lord na espiritu ay may kapangyarihan. So kung ano yung mga sinasabi natin ay may kapangyarihan dahil anak tayo ng Panginoon. Kung dumating man ang mga pagsubok, parang gusto mong magtago, parang ayaw mong harapin ba? Parang ayaw mong makita yung mga trials na dumating. Pero, sabi ng Panginoon, be strong and courageous. Amen. Kasama kita hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Sabi ng Panginoon sa atin. So, puntahan natin yung pangalawang stone. Huwag panghinaan ng loob. Minsan nangihina na, napagkarinig pa lang natin na sinabi ni Pastora na ikaw ang mag-prepare. parang hindi ko na pero Lord, you are with me. Yun ang inaano ko. Lagi kong sinasabi yung positibo na sa akin para may lakas tayo. Kasi pagka wala tayong positibong kinakapitan, hindi tayo makatayo dito sa harap, mga kapatid. Amen. Minsan nandito lang, hawak ko pa lang itong microphone, nanginginig na yung aking kamay. Pero God is good dahil kasama natin siya. Huwag panghinaan ng loob, dismay, the feeling of despair in the face of obstacles. So, sa verse 32, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilistyong yon. Ako ang lalaban sa kanya. Sabi ng Amen. si David. Si David na napakaliit, ang tingin ng kalaban, napakaliit ni David. Pero, si David na maliit, may Diyos siyang malaki. Amen. So, iyon ang hinahawakan ni David. So, kung ano man yung mga bagyong dumating sa atin, malakas man ang mga yan, mga kapatid, pero hindi tayo nag-give up. During my vacation last 2018, dahil ngayon, para yung mga ganitong buwan ay puro bagyo, puro mga sakit, ang mga kasi yung weather na nag-change. Nandyan na hindi natin alam kung saan galing yung mga sakit na yan. Pero nandyan si Lord na nagpapalakas sa atin sa mga obstacles sa buhay natin. Kung ano man yan, nandyan si Lord yung mga
yung pang ano sa kay Goliath, yung power ni Lord ay nandyan siya na hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga anak. Dahil ang tingin ng kaaway sa atin, maliit tayo, pero God is always there to protect us. Amen. Amen. So sa ating pag-uwi 2018, masaya kami dahil nga kasal ng pamangkin namin, yung anak ni Ate Marilyn. Pero after one day, nagsiwian na kami at hindi natin inaasahan na pagdating sa probinsya ay nandyan na yung storm. Nandyan na yung bagyo. Binigyan naman kami ng isang araw para ma-enjoy yung masayang mag-harvest ka sa mga pagkain ba sa mga paligid. Dahil maraming tanim sa paligid ng bahay namin. May mga nyog, may mga langka, mga avocado. Yan. Tuwang-tuwa kami. Binibidyo ko pa kay Pastora yung kung ano yung mga prutas nandyan noon. Pero kinagabihan, hindi natin inaasahan na yung bagyo ay dumating sa atin. So, ganun din ang buhay natin, mga kapatid. Hindi natin inaasahan yung mga bagyo na darating sa atin. Pero, nandyan si Lord na gumagabay sa bawat isa. Amen. Yung bagyo na yun, dahil sa gabi na yan, ay nung paggabi pa lang, parang wala namang ganun kalakas yung bagyo. Dahil nga, ang liwanag. Pero mga 8 o'clock, 9 o'clock, hindi mo na alam kung saan galing yung hangin na yan. Parang dumadagundong na sa mga ng yero, yung yero ng ating mga bahay. Parang mga napakadaming mabibigat na parang tatanggalin talaga yung bubong. Pero hindi tayo nawalan ng pag-asa dahil bago pa lang yan na nangyari yung bagyo, inakay ko yung mga kapitbahay ko. Dahil nga, ramdam mo sa kanila yung takot dahil nga super typhoon yun. So, nag-pray kami. Kasama ko yung mga kababaihan dahil nga kararating namin, syempre makipagkumustahan din, nandyan sila. So, marami kami na nag-pray niyan. So, yung mga kapitbahay na nandyan sa amin, sinabihan ko silang, kung ramdam nyo na mas lalakas yung hangin, dalhin nyo na lang sa bahay yung mga bata. Dahil nga, alam mo na yung mga natin ay hindi masyadong safe. Yung tinitirhan pa dahil nga yung mga kahoy ng mga nakadikit sa paligid nila, ganon. So, hindi ko naman inaano na yung bahay ko ay safe. Dahil nga alam ko, si Lord ay nandyan sa bahay namin. So, pumunta nga sila at nandun kami. Hindi mo na alam din kung saan mo na, yung mga tao, hindi mo na alam kung saan lulugar. Kasi yung hangin parang nag-iikot na ganyan. Parang siya, tornado. Parang may tornado yung niya. Kaya yung hangin pag ganyan, so yung mga bata pinapunta na namin sa kwarto, sila na yung nagkwarto yung mga bata para makatulog sila. So kami mga nanay, mga tatay, nandun lang kami sa sa sitting room, nandun lang kami na nagdadasal kay Lord na huwag tanggalin yung bubong. Dahil nga 5 kami sa bahay. At yung mga kapitbahay namin na mga maliliit, mga 10. Bago pa mas lalakas, dumating yung mga binatilyo na. So marami na kami sa bahay, punong-puno na. Wala ka ng place na mahigaan. So, nakaupo lang. So talagang walang kinaumagahan, walang nagising. Walang nagising, mga kapatid. Parang walang bumangon pala, walang bumangon. Walang bumangon. Dahil nga
lahat ay gising na magdamag. So, we praise God dahil nga yung gabing iyon at nagliwanag na, nandyan pa rin na safe ang lahat. So, sabi ng isa, ate, sa ganitong lakas na ng hangin, yung bahay namin alam ko wala na. Sabi niya ganyan. So, kinaumagahan, makita mo yung mga mukha nila parang nanlulumo na sila. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil buhay kayo. Buhay tayo, nandyan si Lord magbibigay sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen. So, puntahan natin sa pangatlong stone. Gunitain mo kung paano ka iniligtas ng Diyos sa mga nagdaang pagsubok sa buhay mo. Paano natin gunitain yung mga pagsubok na dumating sa atin, yung kabutihan ng Panginoon. So, kahit ganun nga, nakikita yung napakagandang paligid na dinatnan ko nung unang araw na pagdating ko doon, kita mo na tayo yung mga kahoy, wala ng mga dahon. So, ganun din ang buhay natin mga kapatid. Kung dadaan ang bagyo sa atin, parang wala na tayong pero alam natin yung mga kahoy na yun ay may mga roots. So, yung roots na yun ay may pag-asa pa para babangon muli. Ganon din ang buhay natin. So, punta tayo sa hindi pa naman akala ko na nagamit ko na yung oras. Kapatid, kasi marami ang inihanda ng kapatid nyo para tayo. Dito nga sabi niya sa chapter 17 pala sa kasama yung third stone. Idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mabangis na leon at mga oso. Iniligtas din niya ako sa kamay ng Pilistyong iyon. So, kung hindi ka pinabayaan ng Diyos noon, maniwala ka na hindi ka rin pababayaan ngayon. Amen. Thank God. So, yung Pilistyong iyon, dahil nga napakalaki, di ba? Pero nang hahamon siya sa mga tao na gustong lumaban sa kanya para maging alipin niya pagkatapos ng natalo niya yung taong yon. Pero kung sino ang tatalo sa akin, maging alipin niya rin ako, sabi niya. Pero ang nangyari, isang bala lang ang ibinigay ni David sa Pilistyong iyon, sa Goliath na yan. Salpok sa noong. So, patay. Di ba? Ganon din tayo kung may mga nandyan si Lord sa ating buhay, hindi tayo talaga pababayaan dahil nagtiwala na tayo sa Kanya na hindi tayo iiwan. Amen. Amen. So, yung pang-apat na stone, gamitin mo ang talentong ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Amen. Paano natin gamitin, mga kapatid? So, each one of us may mga talent na binigay sa atin ng Diyos. Kung tayo ay prayerful, ipag-pray natin yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Iyon ang mga talentong ibibigay niya sa iyo. Gamitin mo. Huwag mong itago yan, kapatid. Dahil pagka tinatago mo ang talent na yan, tatanggalin ni Lord yan at ibibigay sa iba. Kung ang talent mo ay magbigay ka para sa Panginoon at lalo kang ibe-bless ng Panginoon. Sabi niya sa truth about God's given talent gives a beneficial to others. So, yung ibinigay ng Diyos sa atin na talento ay beneficial sa mga tao.
sa mga kapwa natin. Kung gamitin natin yan for the glory of God, lalo tayong i-bless. Hindi tayo mawawalan, kundi lagi tayong binibigyan. Kung kaya nating ibigay yung pagpupuri na from our hearts, ibigay natin ng todo-todo yan para sa Kanya dahil siya lamang ang dapat na makatanggap sa mga pagpupuri niya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So punta tayo sa panglimang stone. Tandaan na kasama mo ang Diyos sa pakikibaka. So nandito na tayo sa panglimang stone. Alam natin na malakas man ang kaaway. But our God is more powerful, mga kapatid. Amen. Glory to God. So, paano na tayo lalakas na makibaka kung wala tayong power, wala tayong bala? So, ano ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Pag-pray. Kailangan yung prayer natin. Dapat lagi tayo nag-pray. Malayo tayo sa ating pamilya, iyan ang ating bala. Ang pamilya natin, malayo sila. Pero alam natin na nandiyan ang kaaway. Pagka hindi natin bigyan talaga ng lakas yung power ng ating mga prayer. Kasi tayo na nandito, maraming tukso dyan. Malayo yung asawa natin, di ba? Pero pagka bibigyan natin ng pagkakataon ng kaaway, papasok siya. Pero pagka nakababad tayo sa salita ni Lord, ang ating prayer, hindi ka iiwan ng Panginoon. Ipaglalaban ka kung ano man yung nararamdaman mo na mailiw ka man ka asawa, hindi handa ka nga baybayan. Kasad. Tadadad, apo nga, mang sisil king ka, iti kinaimbag ni Apo Diyos, iti biyag mo. So, sa verse 45, basahin natin sa verse 45 sa chapter 17. For someone. Ang dala mo'y tabak, sibak at pantusok, ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh. Amen. Hallelujah. So, pagka may panlaban tayo, dapat yung devotion natin lagi yan para may panlakas tayo. So, I urge you mga kapatid na hindi nakakadalo sa ating devotion. Ibigay nyo yung time nyo para makita nyo na mas lalago ang ating mga spiritual. Kasi pagka wala tayong yung mag-i-scroll lang tayo sa ating Facebook, mawawala tayo dahil nga iba-iba yung makikita natin dyan. Pero pagka mag-focus tayo, kahit konti lang yung time na ibinibigay ng ating pastora, dapat wag nating baliwalain ang mga yun dahil nga, iyon na yung chance para mabigyan pa tayo ng mas malakas na panlaban sa kaaway. Amen. Hallelujah. So, victory is always yours if you let God, your partner in every battle of your life. Amen. So, may victory tayo mga kapatid. If we let God, the partner, in every battle of our life. Hallelujah. So, basahin natin sa Romans 8:31. What then shall we say in response to this? If God is for us, who Who can be against us? Amen. So, nandyan ang ating Panginoon na ating kalakasan in times of trials or storms ng ating mga buhay. So, alalahanin natin ito. Ang una, huwag tayong matakot. Pangalawa, huwag panghinaan ng loob. Pangatlo, gunitain mo kung paano ka iniligtas ng Diyos sa mga nagdaang pagsubok ng buhay mo.
Yung pang-apat na bato, gamitin mo ang talentong ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. At ang panglima, kasama mo ang Diyos sa iyong pakikibaka sa buhay. So, glory to God. Ang pinakamabisa, ito, nasa conclusion na tayo. Ang pinakamabisang paraan upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok o bagyo ng ating buhay, ang tunay na pananalig sa Diyos. Kahit gulayat man o bagyo, mabangis ang iyong kaharap. If God is for us, Who will be against us? Amen. Glory to God. Ang ating Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa mga taong sumusunod at tapat sa Kanya ay hindi niya iiwan kailanman. So, God bless us all. Ang ating Diyos ay magbigay ng papuri sa buhay ng binibigay natin ng papuri para sa Diyos ang lahat ng ito. Hallelujah. Amen.